Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnology is originated from the Philippines. So, proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Saturday morning po sa inyo lahat. Yes. Happy Saturday po sa inyo. Yes, mukhang weekend na naman. Pero ang Team Attovy nandito po para sa inyo. Huwag mo na masyado labas ng labas. Baka mamaya ubus yung sweldo ng mga kasama natin dyan. Ganon. Sige, tayo po ay mag-iimbita muna Yan. sa ating seminar. Uy, malapit ka. Yes. Oh, bukas na yun Palista eh. na kayo. Hindi ba? Hindi ba? Baka Hindi ba? mataas na naman sila. Hindi. Marami na ho nagpapalista. Kaya po, imbitahan namin kayo. Yan. Ayan, libreng seminar po ng Team Attovy. Kailan po ito? April 6, 2019 sa office po ng Attovy, alas 8 po ng umaga. Ang topic po natin dyan is maliit na puhunan magsimula sa negosyong patabaing baboy. Ang sekreto. Yun. Yan. Revealing na to. Revealing. Di ba? Revealing niya sa April 6. So sa lahat ng mga OFWs na nandito na sa Pinas o yung kamag-anak nyo nandito ho, pwede nyo padaluhin para makapagsimula tayo ng negosyo pagbababuyan. Yes, may nagpapalista na. Yes, meron. Tingnan nga natin to si Sir Mario. Nandyan na naman yung early bird natin. Oh, yes. Ayan. Si Mr. Morning po, sir. Joy Salom. Yes. Mag-atin daw siya. O, libre ho yan. Libre. Wala hong Palista lang bayad. kayo. Palista lang. Yun. So, siya po ay, yan po ay April 6, araw ng Sabado. Ayan. Paglaanan nyo na ho yan. Kalendaryo na po. Ikalendaryo na. Okay? So, today, Sabado, meron po tayong paksa. Ito po ang ating paksang tatalakayin. 1:5 hog budget feeds. Himala! Kapag paitlog ng native chicken. Ay! Pwede na Hindi ba magnegosyo Nora-Honor ng yan? native Himala. sa maliit na puhunan. Ayan. Oh, Nora-honor yan ng walang himala. Oo. Dapat nilagay doon. Nakakagulat. Ayun. May himala. Yung isa palang himala na eh. Oo. Hindi. Dapat may Bakit conviction. Bakit sinabing himala? Because ito po ay pambaboy. Oo. Oo. Kaya nga po, Tapos, hog budget oo. feeds eh. pinakain sa manok. O, kasi hindi natin nire-recommend doon sa mga nagtatanong. Sabi Yes. ko, ang sabi lang natin, sige po, pwede naman kung kakainin ng manok, Oo. yan pwede. Oo. Pero yun, mamaya na Yun lang. na. Ayan. Kaya nga ho natin na itatalakay ito kasi nagtataasan na po ang halaga ng pakain ng patuka. Oo. At marami rin nagre-request sa atin, kailan malalabas ang para sa pizza pang manok? Wala pa po eh. Wala pa. Kaya po, nung malaman namin ito na pwede pala, sinubukan po ng ating kababayan at iba pa, meron pa siguro Oo. tayong hindi natutuklasan. Marami-rami na nga sila eh. Oo. Nakakapagtaka kasi ito po yung ginamit nila. Yan. Yan po yung itsura, nagiging berde kapag inilagay na sa tubig. Yep. Dahil may vegetable extract siya. Yun, oo. So, kalain natin, no? Di pala natin akalain na pang baboy siya. Pero,
Pwede pala siya sa manok. Huwag po kayong magalala, hindi po mag-oink-oink yung manok niya pagkatapos. Hindi po siya mag-evolve. Opo, tsaka may mga results na ultimo kami, hindi rin namin mapaliwanag eh. Correct. Pero yung maganda lang, dire-diretso rin nag-experiment yung mga netizens natin, yung mga users natin. Kahit kami po, dito sa Team Atovi, dire-diretso rin po kami nagre-research kung ano pa po pwede, kung ano yung mga pwedeng makinabang sa ating mga nade-develop na technology. So, huwag po kayo mag-alala, pag-proven na po namin, saka po namin didiscuss kayo, katulad po ngayon. Correct. Native chicken to eh. Yun. So, kumbaga, nag-iitlog to. Apo. Oo eh. Tapos pinakain nila, sinubukan ng taong to na ipakain yung 1:5 hog budget feeds. Ang isipan natin usually is may interrupt or magugulo. No, yung sistema ng manok kasi pagkain na para sa baboy, bakit yung pinakain sa manok? So, nangitlog ba? Iyon ang tanong, di ba? Nangitlog ba? Nako, meron. Okay. Yan. Kaya ang tanong natin, Yan. Kumusta naman ang itlog ng native chicken na pinakain ng 1:5 hog budget feeds? Iyon. nakatikim ka? Yes. Kamusta po yung lasa ng itlog? Masarap. Masarap? Masarap talaga. Iba ang kulay. Talagang, ang tawag doon, yellow-orange ang kulay. Okay. So, alamin natin. Para ho maniwala kayo, kasi hindi naman kwentong kutsero lang yan, barbero. Wala na pala ngayong ano. Wala na kutsero. Meron pa sa Pinoto. Barbero na lang. Sa Pinoto, meron ba yan? Mga kaibigan natin kutsero dyan. Marami ngayon kasi barbero na. Oo. Merong ano eh. Sige. Magandang buhay. Hindi naman kalbo, patawa ng patawa. Kutsero, kuntsinta naman. Kutsinta lang. O di magpuputo yun. Magkukutsinta, kutsinta. O di ba puto naman ang yung Ayan, kutsi? Okay. Balik tayo. Ayun na. Sige. Baka may jokes din po, pwede nyo share ngayong umaga. Pakishare din po para naman, may interaction Yes, tayo. Kung meron po kayong mga questions, pwede po kayo mag-send ng messages or mag-comment po sa video namin. Pwede po kayo mag-send ng message sa aming Facebook account. Yun po yung www.facebook.com/atovinanotech. Tsaka kung may free time naman kayo or gusto nyo pong matuto, pwede po kayo manood ng aming mga YouTube video. Yun. Yes. Sige. Ito na nga. Hindi kutsero to, hindi rin barbero. Hindi rin usapang lasing to, ha? Hindi. Ito ho yung taong nagpapatunay sa atin na Yun. medyo madilim lang parang Ano, nag-ulan siya. parang may kamukha si George. Medyo fierce. Parang meron ba? Oo, yun nasa ano. Morning po ka, Yan. Georgia. Magagalit sa atin yan kung yan ay walang permiso. So, meron. Yes. Okay. Ngayon po, hayaan natin yung taong ito ang siya magkwento sa atin. Ayan. Okay po. Magandang araw mga ka-farmers. Ako nga pala si Daryl ng Team Atovi. Ngayon, nandito po ako sa bahay ng isa naming trabahador na nagngangalang si Kuya George na meron hindi ka panipaniwalang nangyari sa kanyang mga alagang native na manok. Halika Kuya George at ikwento mo sa amin kung anong mga nangyari. Umaga po. Yung manok po na native, nandito po sila. Yung pinapakain ko po sa kanila, yung galing po sa 1:5 na galing sa tubi. Tuwing umaga lang po pinapakain po yung alagang manok. Siguro 1/4 na kilo bawat 4 na manok. Tuwing umaga, maghapon na po sa kanila po yun. Kuya George, ikwento mo nga sa amin, meron ka bang tandang dito sa inyong alagaan? Mayroon po akong tandang pero nakahiwalay po siya. Nagkano na siya katagal Hindi. na kayo wala? Isang taon na po yun. Hindi ka panipaniwala ang nangyari, pero nangingitlog ang iyong mga inahin kahit walang tanda? Nangingitlog po ron araw-araw. Dahil lang sa pinapakain ng 1:5. Dahil po yun sa 1:5, araw-araw po nangingitlog 3-2. Hindi po sila lahat nangingitlog araw-araw. Kumbaga kung sino sa kanilang 4 nangingitlog. Kasi wala naman sila ng ibang itlogan doon. Dito na lang, dalawa lang po yan. Magkakalat lang po dating ko ng umaga.
Tingin ko pag umaga, nakikita ko yung itlog nagkakalat. Kukunin ko na lang po yun. Dadalhin ko, tatago ko yun para makakain. Minsan, ipamimigay ko sa mga kasama kong trabante. Yun, para makaulam din po sila. Ganito po nangyari po. Nangitlog po siya, hindi po siya ginalaw yung itlog niya. Sinubukan ko lang po yung manok na babae. Hanggang naglilimlim siya ng 40 days yata yung binibilang ko po yun. Ngayon, umabot po ng 15 na itlog po. Ngayon, isa lang po namin isa. Isa lang yung isa. iba nun, wala na po. Gulog ko na po siya, tinatapong ko po siya. Ngayon, nandyan naman yung isang sisiw. Isang pulang sisiw nandyan. Yes. Buhay at malakas pa po siya. Buhay po, malakas po yun. Wala naman po yun. Mang George, paano niyo po tinaprepare ang inyong pakain sa inyong mga alagang native na yun? Dito, ganun po yung ano ko. Galing po dun sa Atubi. Nagkaano po ako dun nung naglilinis po kami sa production. Yung lahat ng pinaglilinisan namin, pinadala ko po dito. Wala po kami nahalo. Galing sa 1:5 lang po yun. Sa sobrang mix namin. Ngayon, yun ang pinapakain ko araw-araw. Yung tuwing umaga, yung 1/4 na kilo, yung page na 1:5, nilagay ko po doon, pinaparad mo ng tubig na tamang-tama lang po siya umalsa. Na hindi siya basa, hindi rin siya bigas, tamang-tama lang po siya. Yung pinapakain ko po sa isang lagayan lang po. Yung bang ano na ito ba yung itsura nun? Ito, boss. Ito yun. Ito, ipakita mo nga sa kanila yung texture. Dito lang po yun. Ganyan lang po yun. Oh, hindi masyadong basa, hindi masyadong tuyo, no? Oh, yan. Ito yung manok kasi nagtataka ko doon, walang tandang na pinalimliman mo tapos may napisang isang sisiw. Isa po. Tatlo rin mo. Ayun yung itlog. Isang taon na higit na po yun, isang taon na isang buwan. Yung manok ko ng dito. Nalagaan ko, maliit po yung dati. Yung mga malaki. Nagtataka ko, lahat ng nagpita kami doon. Nagkala yung itlog. Kami na parang nabubuhok yung itlog kasi dito yung islap dahil dati nasa baba pa ko yun. Simula nun, tuloy yung pagkain ng 1:5 habang itlog pa rin hanggang ngayon. Hanggang ngayon po, dapat makikita ng taon. Kasi linggo-linggo may nakukuha ko ng 10 o 12 hanggang 15 na ito. Ito po ang Team Atubi. Maraming salamat po. Yun! Yun ah. Parang kilala ko yung nag-interview doon. Oh. Ay, dapat pala sinabi natin Daryl, pasok! Kaya po, kalimutan Filed report yan ni Sir Daryl Red. Oh, yes. Good. Remote. Nakakatuwa pa po yung alagaan ni Kuya, ni Mang George doon. Nasa 3rd floor siya. Nasa third floor. Third floor. Tapos every week po siya nag-harvest ng itlog. Hindi po siya everyday. Pero everyday daw po, nangigitlog. Nangigitlog. Pero batch by batch daw po kasi yung paitlogan niya parang 2 lang yata pero 4 yung manok niya. Okay. So, ibig sabihin, pag everyday nangingitlog, natutugunan yung sustansya na kailangan niya. Oo, iyon. Oo. Yun ang questionable doon. Pero, Kaya nga po, itong ating tatanong ngayon sa susunod. Yan. Oo, kasi nakakapagtaka talaga. yes. Ayan, bakit kaya naging fitted sa native chicken na ito ang 1:5 hog budget feeds, gayong ito ay dinisenyo pang baboy? Iyon. Ito. Yun naman ang Yan. kasi yung ating hog budget feeds all natural kasi. Ibig sabihin no chemical or growth hormone na tayo nilalagay, antibiotic. So naging fitted siya kasi ang 1:5 is 16% o pataas pa depende dun sa raw mas na nakukuha natin ang protein. Yun. Pero questionable din doon kasi ang calcium niya is 1% lang
So, approximate, pag nangingitlog yung isang manok, at least 3 to 0.5% ang calcium content ng Okay. feeds. So, ako rin medyo nagtataka rin ako eh. Pero kung ang design ang native na kahit wala siyang male, manganganak din naman katulad ng white. Tama, na tama. pwede naman siya basta, Pero, layers. ang ano doon, ito nga yun eh. Ay, eto na pala yung ito na itlog. itlog, George. I-focus nga natin. Ito po yung actual na itlog. Baka, hindi ho binili yan kung saan. Ano. Ito sana eh. Kailangan naka-sentro Ayan. tayo pala. Iyan. Ibababa natin yung ano. Siguro ibaba natin yung... Ayan. Oo, yan. Ibaba Ang na. size po niyan ay... Ano na yan? Small. Small na po yan, hindi size yan yan. kiwi. Cheryl. Oh, Small. ito pa isa, Ito oh. pa isa. So, magkaiba sila ng kulay, di ba? Lighter yan. Ito, mas darker ng konti. Ito dark yung Oo. sunod. Kung mahahawakan po ng mga netizen, medyo matigas. Talagang makapalang Yes. shell. Oo, siguro okay. kasi Okay, although na kasi nga sabi ni Ka George na 1 year na, talagang pag ang manok pag medyo matanda na, matigas talaga yung shell. Ganun talaga 'yan. So, ayan po, ibig lang sabihin, pwede nyo rin subukan. Oo. Ano ho? Sorry. Pag medyo matanda na, kailangan kasi dapat medyo manipis ang shell. dahil nababawasan ng calcium. Oo. Pero kung 1 year pa naman siya, okay pa naman siya, Meron nasa pa. range pa naman. Maganda Oo, pa yung maganda kanyang Oo, saka, nutrition. ayun. Okay. Mamaya may trivia tayo. Mamaya ako na lang banggitin. So, usually, ito ang ano bang klase ng sustansya ang kailangan makuha ng paitloging manok na tulad ng native chicken para maging maganda yung pag-itlog. Yes. Ganito ha. So, at least ang kailangan kasi ng native chicken. Para at nakikinig least, po kayo Oo. Yung mga pinapakain nating mga raw materials Oo. nito. Yung mga images natin sa baba. Oo. Pwede ring, ano ba tag dito? Yung mga durog na, yung feeds. Oo, yan. Mga scrap. Ayan. Ano ba tawag dyan sa powderized, pulverized na masyado? Mash. O powder. O kaya naman pwede yan. rin yung mga damo, Oo. halaman, and then yan, copra meal yan, pwede rin yan. Yes. Oo. And ito, sprout. Oo. Munggo. Munggo. Munggo sprout. Oo. So, kumbaga, kailangan lang matugunan yung sinasabi nyo na Ayan. sustansya. Oo. Susunda. Halimbawa lang, isang klase yung pinapakain, magkakaroon ba ng epekto sa itlog? Isang klaseng ano lang bawa. Halimbawa, sprouts lang. Ay, Huwag na meron. lang. Kasi pag sprout, medyo okay naman yung protein niya, pero kailangan niya pa rin ng energy. So, Balansyado. balansyado dapat din. So, pag ganun, mangingitlog pero hindi kadalasan, baka after sa isang linggo, baka isang beses lang mangitlog yan. Pero mangingitlog pa rin naman. Mangingitlog, Hindi katulad ng normal na layers na everyday, kailangan nangingitlog. Yung halimbawa, ginigrice mo lang mga damo-damo, balansyado ba? Hindi pa rin yun. Kasi Kailangan ng kailangan supplement. pa rin ng sustansya na kompleto yung proteina, vitamins, mineral, amino acids, Okay. plus energy. Yan. So, yung mga nag-alaga po na native chicken at iba pang manok, kailangan talaga balansyado yung nutrition para Yes. makuha nyo yung magandang production ng itlog na kikita ka. Mhm. Eh, kasi magme-maintain ka tapos hindi naman pala kikita, useless. Oo. Wag nyo tipirin yung pagkain, kailangan ayusin. Okay, so, pasilip lang natin sandali yung sustansya po na meron ang Ayan. 1:5. Yan. Ayan, yan yung mga ingredients ng nakapaloob doon sa ating sa 1:5. May corn, soya meal, copra, wheat pollard, corn gluten, molasses, cocoa oil, vegetable extract. Yun yung nakikita natin na pag nilagay natin sa tubig kulay green. Yan, limestone salt, lysine, DL, vitamins and trace minerals, mga antioxidant, toxin binder, and monodicalcium phosphate. Yan. So, napaka-basic lang. So, and of course, Apply the nanotechnology with respect to each molecular and cellular structure for each corresponding interaction
on the E potential level for significant result. Yun ang pinakasikreto natin eh. Yun Oo. yung pinakasusi doon Oo. eh. At saka hindi balasta natin i-minimix to. May mga procedure po kaming ginagawa na Yes. kailangan may kailangan ito, ang unahin mo, ganun. So may technique na po namin yan. Paano nga yung ating pagmimix nito para doon sa ating mga magsisimulang magpakain din sa kanilang native chicken? Paano nga ba yan? Di sa 1 kilo ng 1:5, Yes, yung 1 kilong 1:5, lagyan po natin ng 5 litrong tubig. Unahin po na muna natin yung 5 litrong tubig. Pag nakakilo na ho natin yung 1 kilo na 1:5, dahan-dahan po natin ilagay doon sa tubig. Ibudbud. Wag buhos kasi may mga interaction or mga effect po yung kung ibubuhos natin na bigla. Ayan. yes. So, Tapos, sigit ko lang to, mama. Yung iba po kasi, paano yung marami? O di, dahan-dahan pa rin. Yung iba kasi gusto ibuhos ka agad. Oo. Marami yan. Oo. Pwede yun. Procedures kung sinet. Yes. Iyon, tapos after nun na ibuhos na natin, i-ferment o ibaba na natin ng 2 to 3 hours. Yan. Ayan. So, kumbaga, kung susundin niyo po completely ang procedure sa pagpe-prepare ng 1:5 hog budget feeds, ay makukuha niyo yung resultang maganda. Pero kung shortcut nyo or maring ang tauhan medyo tinamad or mali ang sistema, don't expect na makuha nyo fully lahat-lahat na sana'y gusto namin makuha sana ninyo para po tayo kumita. Iba pa rin yung sumusunod sa proper instructions. Oo, correct. Since dinesign to, pinag-aralan po ng masusi, pakisunod na lang din po yung mga procedures kung paano po yung tamang pag-formulate o pagtimpla ng 1:5 hog budget feed. At saka available po sa Facebook natin tsaka sa YouTube yung videos nung tamang procedure ng paghalo ng 1:5 para doon sa mga mga instructional video natin. Kapal ko yung naandun eh. Pag nakita nyo yung nakapula doon, Oo, Ayan. yun. Ayun po, ano po nyo yun? Kapatid ko po yun. Yung Vice Mayora. Oo. Ayan. okay. So, ngayon, nagtataasan po ang halaga ng mga feeds, commercial feeds. And ngayon din nakikita natin sa Facebook ang mga pagdaing patungkol po sa patuka sa mga broiler at layers. At Oo. pinag-usapan natin manok. Ano-ano ba ang sistema ngayon na ginagawa ng iba para po ma-alleviate yung ganitong mga pasaanin nila. So, tingnan natin yung iba, baka sakaling pwede ninyong subukan. Ayan. Bibigay sa inyo yan ni Sir Dave. Okay. Number 1, bumili ng murang halaga ng commercial feeds. Siyempre, kaso may magsasacrifice, nutrition. Retasong gulay at fruit scraps, yung mga palengke trash, at kitchen scraps, at iba pang pwedeng nilang makain sa paligid. Magtimpla ng sariling feeds. Magpatubo ng mga sprouts, yung mga munggo, beans, porridge, yan. Magparami ng maggots, yung mga uod. Kasi mga araw naman talaga kumakain ng uod. Mataas sa protina, Yes. Oo. Source of protein. Pagalain sa damuhan ang alaga. Mag-ferment ng feeds. Magtanim ng feedstuff tulad ng mais. Tama naman, di ba? At magpakain ng 1:5 hog budget feed. Yun. Yun Meron mga nagpapagawa, Miss Animal Nutritionist. Yes. ng mga formulation. Okay, ng mga formulation. But then, ang sinasabi nila agad sa Facebook, pwede mong pahingi ng formulation. Ano ba dapat na ibigay natin sa kanilang tip? Oo nga, Pag nakaisip sila ng ganon. Yes. Kung ang raw mats natin is mura lang, pwede. Pero kung ang lagi kong ina-advise, itanong nyo muna kung magkano yung unit price or per kilo ng bawat raw mats na mabibili nyo. Kasi kung medyo mahal pa rin lalabas, mas maganda pa rin mag-commercial feeds. Na meron naman na nabanggit kanina na pwede tayong mag-alternate na may mga gulay-gulay at tama-tama, yung ating hog budget feed, pwede na natin Pwede na. i-combine. O kung gusto nila, pwede po ba yung yung commercial feeds tapos half ang 1:5? Yes, pwede naman yun. Pwede. Para din yung mga formulation na binibigay natin sa baboy. So, may rin lang tayong gagawin kung talagang gusto nila. May iba pa rin tayong gagawin na concoction na para sa mga layers. What if the rack at 1:5? Pwede rin naman, kaso... parang naging baboy na sila, Oo. Pero kita nyo naman ang itlog. Lang itlog naman eh. Pwede naman na 1:5 na lang eh. Pwede natin lagay, i-alternate na lang natin yung mga scrap na sinasabi na kaning baboy, pwede nga rin yan eh. Yung mga kanin-kanin. Kasi ang mga habol gulay, natin, pwede. lumusog siya, no?
humaba ang buhay niya, Correct. maging matibay ang resistensya niya laban sa sakit, at mangitlog siya. Yes. Ngayon, kung siya'y broiler, para lumaki siya. So, natutugunan. Oo, yan. Hindi pa natin nasubukan yan sa broiler. No? Malay mo, May bago tayong experiment. may mga yan. gumagawa. May gumagawa. Ayaw nila. Alam mo, ayaw nila. nilang sabihin kasi. Marami-rami na yung mga Parang nakakausap secret natin, daw nila. Mga probinsya iniikutan natin. Kinikwento ka natin nangyari kay Tulad kay Ka George. Ang sinasabi, sir, matagal ko nang ginagawa. Secret ko yan. Yun. Yun Share nyo pala, naman. oh. Yun. Ang sikreto. Ang Yes, sikreto. never stop para bang tumuklas. Oo. Okay? Kailangan po tayong mag-experiments, magre-rediscover ng mga bagong bagay na hindi nyo Continue to nasusubukan. innovate. Yes. Oo. Hanggat di kayo naggagano, nag-explore, wala kayong matutuklasang bago. Yes. Mhm. Hintayin nyo yung mga magpupugo tsaka mag-iitik. Kasunod na kayo. Tignan natin. Alam mo, kung tama lang, sa akin naisip ko ha, kung okay sa free range na native na ganan, alam mo, pwede din yan sa itik eh. Pwede. Pwede yan sa itik. Nakikita ko. It's worth a try. Yes. Yes. Subukan nyo. Wala na mawawala. Kung halimbawa, Oo. may alaga kayong baboy, tapos naggagamit kayo ng 1:5, tapos may itik kayo. O, Oo. edi spare nyo ng konti, tapos obserbahan nyo. Di ba nga meron nga tayo yun pala matagal nang ginagamit. Pero Oo. i-rebuild natin yan sa mga next year po. Ayaw. Hindi. Nahihiya At pa nabayanan nyo lang po yan. Ano din, Nahihiya. free range yan. Meron ko ba nagka-experience ako, yung boy ko, Mhm. tinitikman. Oh, Okay. Hindi, yun yung isang beses nga siguro na nasabi na natin to. Gumagamit siya ng 1:5. Kinakain ng aso eh. Kinakain Oo, nga. kinakain ng aso. Pero sabi ko, kamusta naman po yung dumi? Parang doon din sa baboy, pero makikita mo, hindi naman sila nag-diarrhea or something. Maganda pa rin yung katawan. Baka dahil may atobi tsaka NB. Yes, yun yung sekreto eh. Okay. So, Sa mga susubok dyan sa itik, Correct. balitaan nyo rin po kami. Yan, oo. yung bang medyo naging mahina yung sa volume na ano, meron ba yung ilagay na NBM? Wala. Wala, ano? Wala po. Wala, plain lang. Ano? Puro 1:5 lang. So, mas maganda sana, no? Wala rin pong NDM. Oo. Oo. Kasi yung sa production kasi si Ka George, yung mga natitira, yun yung pinapaka-sweepings. Yung NBM ko na ihalo niya, maganda lalo yun. O yun. Pero yung itlog na to, wala din siyang lansa ha. Oo, masarap talaga. As in, parang itlog ng itik. Kasi red-orange yung kulay. Ito sana papakita natin kung anong kulay eh. Kaso baka singilin tayo ni Ka George. Oo nga eh. Hindi pa ba yan na lang to? natin. Oo. Pero masarap talaga. Walang lansa. Okay, so, yan po, subukan po ninyo. Kaya nga, ang ginawa nating title dito sa ating topic ngayon is himala because Yes. talaga hindi mo sukat akalain. Mhm. Di ba marami nagtatanong sa Facebook sa atin na, pwede ho ba namin pakain to sa ganito, sa ganito, sa ganito? Anong sinasagot ng Team Matobi? Hindi pa po namin nasubukan. Oo. Nakadisenyo po yan sa baboy, pero kung gusto nyong itry nyo. Yes. Walang mawawala. So Idagdag kailangan pa lang nga talaga eh. malakas lang ang loob mo. Oo. So, kailangan risk naman talaga yung pag-experiment eh. Paniniwala po yan. Faith Oo. na mayroong mga technology na tutulong sa atin regardless kung para saan siya dinesign. Pero Yes. it's worth to try na subukan natin sa ating ibang alaga. Yes. Mamaya. Naalala mo ba si Dan Cobarria? Yes. Oh, si Sir Dan Cobarria ay nag-message din sa atin na i-post natin ang title na yan. Uy. Oo. Eh, di ba wait na talaga siya Oo, sa oo, feeds oo. na ano? Dan, good morning. Good Nako, morning. pwede na yan, sir. Yan. Garantisado na pwede na pala yung Naghihintay ng pakain. conversation na si Sir pero game na game na gumitin na yan. Pero sa broiler si sir, di ba? Ano siya, yung mga darag, yung mga parawakan. Darag, oo. Yung mga Parawakan. colored chicken. Oo, free yung range, mga yan. native chicken pala. Yan. So, itry po ninyo kasi mas maganda yung, kumbaga, pare-pareho naman tayo, di ba? Sa una, parang nag-iisip ka, itry ko ba? Pero itry nyo ho kasi pag di nyo tinry, di nyo makikita yung resulta, di ba? Hanggang isip na lang kayo, Oo. pwede kaya. Tapos, So, pwede grouping. Yung Oo, ito, wag mo lahat ganito, eh, ito, lagyan. ganito. Ginilagay ko, ganito, full. Ito naman isa, half-half. Oh. Kita nyo resulta. Oo nga. Tapos kung pwede, i-share nyo na rin sa amin para may-share din natin sa Yun. iba nating netizen. Oo. Malay nyo, makatulong po kayo. Di ba? Kung parang yung mga iba nating kaibigan dyan, at least nagsisimula na mag-share. Yes. Okay. Yan. So, tingnan nga natin to. Meron tayong mga dagdag kaalaman po para sa inyo. Ayan. Hatid sa inyo ng Team Atobi. Yun. Yes. Yes. Brought to you by... Dagdag kaalaman sa inaalagaan nating native chicken. Yun. Ayan. Tandaan,
ang inahing manok o hens ay nangingitlog kahit pa may kasamang tandang yan o wala. Talagang nakadesenyo ang katawan ng paitloging manok na maglabas ng isang itlog every 24 hanggang 27 hours. Magpupurma ang itlog sa loob ng katawan ng manok sa sandaling maglabas ang ovaryo nito ng egg yolk. Kapag natsyempohan na nakarating sa ovaryo ang sperm ng tandang at naabutan ang mga egg yolk, Huli ka. siguradong mapi-fertilize ang maitlog na kasalukuyang nabubuo. Sa panahon na naglalakbay ang egg yolk sa oviduct, nabubuo na rin ang egg white at ang eggshell. Iyon. Iyon na. Just since it takes about 7 to 10 days for the sperm to travel to the ovary where they fertilize the ovum, as it is released, a chicken won't have fertile eggs for at least a week after she is first mated. So, wala. Okay. She will continue to lay fertile eggs for about days or weeks after she has last been mated. It is common for a rooster to mate between 10 and 30 times each day. Wala naman yan, no? Matindi. Grabe naman yan. Isang ratio, 1:10 or 1:7 to 1:10. Ayun, according sa University of Georgia. From University of Georgia. Yes. Grabe naman pala yan, no? Kaya nga. Alam nyo, simula mga 4 to 5 months of age, ang katyaw o yung rooster o cockerels ay nagiging sexual matured, nakakapag-produce na ng sperm at kilos tandang na. Wow! Madali pala. 4 to 5 months, magilas, no? Pwede na. Kaya pala. Ang iba po dyan, the average native chicken produces eggs only up to 60 days annually. So each chicken may lay 150 to 200 eggs each year. Whether she has a good diet effect, both the numbers and quality of these eggs. Wow, Nako, wala na. Pero tignan natin, kasi diba nag-set sila ng boundaries na numbers. Yes. So of course, it's worth to try nga uli na kung yung manok mo lumagpas ng 200, sabihin na natin, kasi may ceiling siya ng 200 eggs per annum eh. Obserbahan po natin, records po importante po ang recording sa pag-aalaga po ng livestock para na monitor natin lahat kung kumikita ba tayo ng maganda, nag-o-over ba tayo ng sa ini-expect natin o kung tumataas ba yung mga expenses. So, importante po yung record keeping. Yes. Ngayon, kaya po tayo nagbigay ng dagdag na kaalaman kasi nga po, nag-aalaga lang kayo ng manok. Hindi nyo naman naintindihan kung paano nag-proseso doon sa pag-iitlog niyan. Di ba minsan nagkakatay tayo, ang dami-dami itlog sa loob? Sarap yun. Gugutom ako eh. Sinampalukang manok, Sana pala meron tayo si Tinola, yung tinolang native. Tinola, ang sarap. Okay. So, ulitin lang po natin. So, sa manok, of course, native nga lang ang ating topic ngayon, pero in short, naglalabas pala siya ng egg yolk. Yes. So, meron daanan. No? So, kapag nag-tsempuhan sa oviduct, inano ng manok, Huli ka. ay natandang. Yun. Ayoko lang sabihin Nag-mate sa word. sila. Nag-mate sila. So, Kasi pag mape-fertilize yun. Oo. Pero of course, yung mga hindi pa natamaan ng fertilization na yon is mag-itlog siya ng unfertilized. So maghihintay ka pa. Tapos itong na-fertilize, tsaka palang lalabas yan. yes, So, may 'di ba kailangan mga marunong 24 to 7 hours bago mag-develop or mabuo yung isang itlog. Kaya yung sinasabi ng iba na ang manok ay nangingitlog na lang beses, hindi po totoo yun. Nag-abot lang. Yes, nag-abot-abot lang kasi habang nangitlog na siya, may mga matured doon, ovum na Nandun na. nagdi-develop na. Kaya nasasabi mong dalawa pero isang beses lang po yan. Kasi yun lang talaga ang cycle niya. Oo. Tulad kayo, 4 yung manok sa isang kulungan, laglabas 5, sinong nagdoble? So, nangyayari, pero yung sinabi nga ni Miss Ana, nag-abot lang yun. Yes. So, ano po, ang inyong reaksyon dito sa ating paksa today na kung saan po 1:5 HBF or hog budget feeds ay ginamit po sa native chicken at ito naman ay ng itlog, of course, sa tugunan ang sustansyang kailangan nito. Yes. Pwede na rin kayo magsimula mga alaga ng mga native chicken para sa itlog. Tapos,
Siyempre, yung unang makikinabang, yung kayo muna po, yung kayo makakatikim. So, isipin nyo, alam nyo talaga kung saan galing yung itlog ng kinakain nyo araw-araw. Oo. Itlog ng, ano ba nauna? Manok o itlog? Ayun. Ay, sa internet sinasabi, itlog. Oo. Okay. Alam mo, bakit? Bakit? Hindi, sikreto yun. Hindi, baka kasi may mga nanonood eh. Wala. Oo. Okay po. So, sana po makatulong din sa inyo ang 1:5 Hog Budget Feeds Apa. para sa ating pagpapaitlog ng manok. Hindi lang native chicken. Lahat-lahat na ng manok. Subukan nyo na lang. Huwag lang yung broiler, Oo, yun. Thank you so much po. Thank you. And now, alas 9 na kasi no? So, papasok na tayo sa ating. Nako. Sige. Ay, nako. Sige tayo. Oo, bumaba yung ayon no? Kontra lang, kontra. Kontra yun. Try yun. Kontra yun. Alin na mas practical gawing paitloging manok? Native chickens versus commercial feeds. Siyempre, native. Native yan. Commercial chicken. Commercial white layer. Ulit. Commercial layer. Sabay. Okay, ulit. Ulit. Diba yung sounds? Oh, yan. Dapat daw may sound. Yan. Okay, go. Take away. Alin na mas practical gawing paitloging manok? Native chickens versus commercial layers. Yun. Nadali mo. Native, syempre. Native. Native tayo. Syempre tayo. Napunta sa Diba? atin. Commercial white layer. Hindi, kasi yung mga sinauna, Pilipino tayo, nagsimula tayo sa nga native. Okay, mga kaibigan, ulitin po namin ang pagpapaliwanag na meron kaming segment or part nitong Farmer's Talk and we call that kontrayon, which is kontrapelo. Kumbaga, yung isa sang-ayon, isa hindi, or siya merong pinapanig ang isa at yung isa naman ay hindi. Okay? So, nagbubunutan po kami lagi dito before the Ano ba airing. binubunot natin? Kung sino ang kukuha ng anong side. Yun. Ayan. Okay po, so ang side po nila Mayora ay Native. Yun, woo! ang side po namin ay commercial white layer. Paano kasi yung mga Yan. itsura? Mang kumbaga sa itim sa puti. Kami itim, sila puti. Ganon. Okay Diba? po. Commercial na. Ganyan So, talaga pag mga tisay tsaka tisay. Ganon. So, Parang hindi ito po, May sagot ako Parang dyan. maputi pa nga tayo. May sagot ako dyan kasi kami pure breed eh. Siyempre, mga ninuno, native. Kayo, chop. tayong native. Ay, nako. Tingnan na lang natin, netizen, kayo na lang ang humusga. Sino bang mas native sa amin? ganito. Kapalitan yata natin yung topic. Oo. Sinong mas native? Sino mas native? Madam Ana Bachar versus Mang... Teka Yes. muna. Alam mo mga native kasi, ito, pang simula lang. Ang native kasi mga slim. Teka. Fit Sandali lang. Fit. Paliwanag natin mga kaibigan. Ito pong kontrayon ay naglalayo po mabigyan kayo ng mga dagdag na input sa kaalaman. Yes. It's up to you to pick kung ano yung angkop sa inyo. Ayan. Ngayon, welcome ang inyong mga opinion din. I-message nyo na Naku, ang dami nag-native chicken to. Katulad ni ano, ayun o. Aba, influencer Wes. yung Oh, ayan o. ginagawa. Ayan o. Kasi, ang dami o. Topic natin, muna. hindi po ang topic natin, Ana Bachar versus Hindi. Pagpawa. Ang topic po natin, native chicken Yan. sa commercial white Okay. layers. Kung ano ang inyong opinion, i-share nyo sa amin. Yes. At kami babasahin po namin yan mamaya. Samantala, Comment pakinggan nyo kung kami. Naka-side kayo. Exciting to kasi, ano to Sige, eh. sige. Sige, patalo na tayo. Okay. Okay. Ulitin natin. Ang tanong, alin ang mas praktikal gawing paitloging manok? Yan. Ang native chicken ba? O ang commercial white layer? Siyempre, native. Yan. Okay. We will start now. Yes. Sa amin po, syempre naniniwala kami na commercial layers ay mas practical gawin. Yan po yung mga puti, ano? Apo, yung mga puti. Loman, Pag decaf. sinabi kasing practical, yung ginagawa ng karamihan. Okay. Is that feasible? Doable ba siya? Pwede ba siya? Saan ka ba mas kikita? Or saan ba mas mapapadali ang trabaho mo? Yan ang practical. Yan ang ibig pagiging sabihin. practical. Okay. So, sa side naman ganun, practical siya kasi hindi ka na pag kasi sa white chicken, hindi ka makakaranas ng, pagka native chicken pala, sorry, hindi ka makakaranas ng
optimal efficient production ng eggs. Aha. Kasi konti nga siya mga itlog. Aha. Tapos yung tulad ng feed conversion, tsaka egg size at tsaka iba pa. Yeah. Yes. Sa amin kasi, kapag native chicken kasi, mabagal lumaki ang native at maliit tapos mahal pa. Native produce 40 to 60 eggs per year while commercial layers is breed produce more than 200 eggs. Yes. Then, kunti mang itlog ang native chicken, naghihinto tapos naka 10 to 12 eggs yan. Pwede naman walang makitang itlog kasi mahilig nila yung maglimlim. Yun yung pinaka kasi ng native chicken. Oo. Then, kung laging naglilim siya, wala kang konti ang itlog na asaan mo sa kanila. Oh, ang ibig lang sabihin nun, broody kasi ang native chicken. Kaya, sa amin, mas practical yun sa commercial white layers. Kasi, kumbaga, talagang yun ang disenyo niya. Magitlog, magitlog, magitlog. Yung sa pagiging kasing broody, talaga nai-entrap yun. Kahit nga minsan wala siyang itlog na nakikita sa pugad naghahalimhim pa rin siya. Yung iba sinasamantala yan para talaga magpapisa. Kaya lang the problem is kapag native nga, kaya hindi namin yun ang pinaniniwala namin kasi sayang yung ilang panahon na hindi mo siya talaga maalis doon sa pugad. So, dapat na mag-iitlog siya, nawawalan ka ng kita. So, mas maganda kung pangkain lang siya sa pamilya, pero yung pang negosyo, hindi practical talaga siya. Sa aming paniniwala ay mas maganda at practical ang pag-alaga ng commercial white layers kasi marami siya mangitlog, magaganda ang sizes, at higit sa lahat, yan po ang hinahanap ng tao. May market ka dito, no? Mas maraming bibili, mas maganda ang negosyo. So, itong pipiliin namin, commercial white layers. Kaya mas practical na itong alagaan namin kasi may bibili, no? At maganda ang supply ng itlog. So, tuloy-tuloy ang negosyo. Hindi pa masyadong mahal. No? Sanay ang tao. Tsaka mas tinatangkilik yung white eggs na kumpara sa mga native na itlog. Yung mga maliliit, mas maganda yung nutrient contents ng white eggs. Okay. Okay? At saka mas mura kasi din yung mga native na eggs. Ay, yung mga white na eggs. At saka mas marami yung mga kumakain talaga ng white eggs. Yes. Oo. Okay. Sumama ka na sa amin, ha? Sama na. Dinadaan ka ba sa tingin? Sige. Ayan, sa amin naman, in favor kami sa native chicken para gawing paitloging manok. Kasi, una sa lahat, yung pagdating sa mortality rate, mas mababa ang rate ng native chicken. Yes. Kasi, by nature, matibay yung pangatawan nito, malakas ang depensa nito sa mga sakit. At saka, dahil nga sa kahit free range yung management pag-aalaga sa kanila, yun nga, matibay ang katawan nito. Tsaka, mas higher yung chance na dahil maraming nabubuhay na native chicken, mas mataas din ang magiging egg production. Although, sinasabi nila na mas kaunti itong maglabas na itlog. Pero kung marami ka namang inaalaga ang native chicken na buhay, na matitibay ang pangatawan, makakakuha ka pa rin ng mataas na chance na makapag-produce ng maraming eggs. Yes. Ayun. Okay. Kontrahin ko lang yung sinasabi na kokonti ang iniitlog ng mga native. Hindi. Kasi meron na tayo nakadesign. Galing po yan sa bae ng mga dinesign nila na halos pareho lang ng white chicken na iniitlog per year. And then, mas practical to. Sasabing practical. Alam mo ba, ang pag-aalaga ng native, 2 to 4 hours lang, makakapag-alaga ka na. Kahit anong mga gawain mo, pwede ka na bumalik. Samantalang ang white chicken, kung 3 times or twice a day ka magpapa-feed, kailangan mo talagang cross monitoring dyan kasi kung negosyo yun talaga yung hinahanap mo, kailangan mas monitor yung sa white. Samantalang kita ka na dito sa white, sa native, mas marami ka pang makain. Kontrahin ko din yung hindi pa halos pareho lang o pareho lang ang nutrient content, mapa white yan o mapa brown. Ang sinasabi lang mas maganda kasi tingnan yung brown kasi depende yan sa breed. Kaya ganun ang kanilang kulay. Kasi pag ang white, talagang ang nakadesign ang itlog nila is white. Depende po yun sa kulay ng balahibo. Tandaan nyo po, isang info, ang pag-itlog ng manok, depende po yan sa colored ng kanilang balahibo. Pag kulay white, white po talagang iitlog na. Pag colored, pwedeng brown, pwedeng mas lighter o katulad po ng ganito. Okay. Yung isang sasabihin ko lang, yung tungkol sa sinasabi nila, mas practical mag-alaga ng commercial layers kaysa sa native. Pero tsaka sinasabi kasi nila, mas mahal daw yung mga ready to lay na mga native chickens.
Pero mas matagal po ginagamit at mas matagal naglilay ang native chickens compared sa white, almost times 3. Yes. So, mas maraming beses mas matagal mo siyang aalagaan, mas matagal ka nagpo-produce ng itlog. So, mababalance rin po yung volume. Pag volume pinag-uusapan at kinorek na rin po ni Miss Ana na yung volume ng pag-aanak ng native chickens ay almost the same lang po ng commercial white layers. Ngayon. Yan. Ayan. May oras pa kami, no? 15 So, yung seconds. ang sinasabi na mas practical din, at saka konti lang yung makukonsume na feeds. So, ibig sabihin, mas hindi katulad sa mga layers na white, kailangan ang mamahal ng feeds. Samantalang dito, kumuha ka lang ng yung mga kalabasa, yung mungo sprout, makakakain na sila. And then, pwede pa rin naman kumain ng commercial feeds, pero kakaunti lang. Relax, ma'am. Relax. Ayun na. Ngiti-ngiti naman po pag may time. Yes. Masyadong seryoso. Game. Okay. Sabihin na natin na minimal lang, Pag-alaga. minimal care ang kailangan ng native chicken. Pero syempre, kailangan mo pa rin ng mga supplemental feeding. Kailangan mo pa rin ng mga vitamins para makuha nila ang nutrients requirements na kung ganun din lang, di So, gagastos ka pa rin. Gagastos ka pa rin. Di, punta ka na sa Opo. white. Kung ganun din lang, di pumunta ka na sa white chicken, sa commercial layers. Tsaka sabihin na natin na yung sinasabi po noon nila sa bayi, yung Yes. ba to? Yung Volume. hindi po, yung dinedesign na nila yung yung chicken. So hindi na siya pure native, cross na rin siya. Okay. Papaliwanag natin yan. So po. Okay. Yan, sige, doon sa Miss- nabanggit kanina na mas mura at mas madali alagaan. Hindi kaya, mas maraming itlog na puti sa market. Kaya, kaysa sa brown, kasi ang breeding at racing ay white feedered. Kaya mas mura sa native at marami ang kumakain nito. Mahilig kumain ng itlog. At as of January 1, 2019, sa report ni Director Rosalinda P. Bautista ng OIC, Secretarial Statistic ng Office, tumaas PSA. tumaas pa lalo ang bilang ng inaalagaan na commercial layers ng 10.39% kumpara sa nakaraang taon na 28.98 million. Ngayon ay 31.99 million birds compared sa 22.71 million birds na native at improved chicken o crossbreed. Mas mabili kasi ang table egg sa white kaya mas marami ang inalagaan ay white layers. At yung sinasabing native but improved dyan na binasa sa atin ni Cheryl ay yun ay ibig sabihin nag-crossbreed na. In fact, yun ang nakalulungkot na sana tinatawagan din natin ng pansin na sana balansehin nila, no? Pero alam naman natin na nalalaman nila yung makabubuti sa tao. Sa ngayon, may mga projects po ang government at agricultural universities at ilang private individuals na ina-upgrade na nila ang native chicken, kino-crossbreed sa ilang local chicken sa purebreds. At halimbawa yung mga Rhode Island, Plymouth Road. So nakakalungkot minsan na mababawasan na nga rin ang mga native chicken kasi nga kahit ang bae na basa natin sa internet, kung totoo man ito, kahit yung mga tandang o yung mga cockerel pala, meron silang exchange program method na pinapalitan nila ng lokal na katsaw yung mga purebred, no? Para lahat mai-eliminate na unti-unti para daw mapataas ang egg production ng native, so kino-crossbreed nila. Meron din silang project na introduction of purebred na day-old chicks. Sa gabi, pinapahiran nila ng coco oil yung mga sisiw. So, inihahalo na nila sa inaalagaan ng mga native. So, yung mga purebred hatching eggs naman, pati yung mga itlog na purebred, inilalagay nila sa gabi doon para mapisa. So, hindi na nagiging pure ang native. So, nagiging meron na tayong improve na tinatawag. At kasama yun sa statistics na ilabas. Tungo ng tungo, no? Sige, go. Ayan, yun nga, in favor pa rin kami sa native chicken para gawing paitlogin mano kasi cost-effective siya in terms of sa pagpapakain nga. Kasi hindi katulad ng commercial layers na kailangan ng intense formulated feeding. Sa native chicken, kahit yung mga kitchen scraps, kahit dahil nga sa pag-ala siya, kaya niya makahanap ng sarili niyang pagkain at hindi mo kailangan bantay, hindi ka kailangan maglaan ng maraming oras sa pag-aalaga para mapakain siya. Oo, kasi kung ang sinasabi natin dito, ang
ang mismong pinaka-keyword, practical, kung ano yung makakagaan sa atin. At saka tayo, backyard, dun sa mga nagsisimula, mas maganda mag-start tayo ng native. Kasi sinasabi natin mga cross-cross, ang white din naman mga cross yan eh. Wala naman ang Pilipinas na nanggaling na white talaga. So, ibig sabihin, hindi rin tayo nakakasiguro doon sa mga ipoproduce nila na pagkain. Ang native kasi, natural yan. Meron tayong mga tinatawag na fish amino acids na pwede natin gawin. So, sinasabi natin magbabaccinate. Hindi. Kasi, pag free-range, ang alam nyo ba, ang native, pag nakagala yan, kaya nyo yung sarili gamutin yung parasite. Kasi pupunta lang yun sa mga, ang tawag dito, yung lupa, gagabukin nila yung sarili nila. Yung pala, yun yung sign na pwede nilang gamutin yung mga parasite nila sa katawan, lalo na yung mga kuto-kuto. Yung hindi na natin kailangan na bumili pa ng antibiotic or something. Ibig sabihin, mas, yung sinasabi natin, resistant ng katawan ng native is mas mataas kaysa dun sa white. Ang punto ko lang dito, in terms of practicality, and then backyard ka lang, pwede ka ng 10 native mo, makakapag-start ka na. At saka double purpose. Di ba nga, pag may tangdang ka, pwede ka pang mag-hatch, pwede mo pang ibenta yung sisiw. Pwede ka, nagbebenta ka na ng itlog, may benta ka pa ng sisiw. Kaya, kung tutusin mo sa haba, kasi 3 years, humahaba po yung native. Samantalang ang buhay ng white, 1 year to 1.2 pag hindi na ganun ka-efficient. Kasi pag nasa 1 year na yan, ang pinakamababa nila, nag-aabot na lang 40%, depende po sa breed. Samantalang ang native, 3 years pa rin, nasa 60% pala ang kanilang egg layer, egg production. Sa akin, ang practical, yung sinasabi nilang para sa'yo. So, kung nagpo-produce ka ng native na itlog na galing sa free-range, galing sa backyard mo, yun ang practical sa akin. So, ngayon, kung gagawin naman business para makahabol sa merkado, pwede naman po kayo magnegosyo ng native. Kaya lang po nagiging mas mahal po ang native kasi mas konti po yung producers. Unlike sa commercial white layers, marami talagang mga contract growers, for example, na talaga nagpo-produce ng white eggs na kasi for personal consumption yung unang idea niyan eh. Hindi naman talaga yung diretso sa market. So, ginagamit sa mga iba nilang businesses. So, ganun din naman po sa pag-aalaga ng native eggs. Excuse me, nagpo-produce ng native eggs na ang unang makikinabang yung pamilya mo na tayo tinutulong. Yes. Yun na. Ayun na. Yun na po. Okay. So, we now go to our conclusion. Yes. And, of course, message. Maya-maya, papakita namin sa inyo po, mga kaibigan, yung ating inihanda ditong mga info, again, dagdag kaalaman sa sustansyang makukuha natin sa anumang klaseng manok na pinanggalingan ng itlog. Kasi pareho lang po ang sustansya niyan. Pareho lang. Yes. Sinasabi ko naman, ang sinasabi ko na ang itlog mapa-white yan, mapa-brown, sabi sa stat, isa na ang nutrient. Depende yan sa kinakain. Yes. Doon sa diet na ibinibigay mo doon sa mga manok, doon po nagkakaroon ng difference. Correct. Kaya minsan ma-yellow or maano kasi minsan may kinain na mas marami. Saka kung paano mo siya iluto, kung paano mo siya i-stored. Kasi fresh egg, kahit mapa-white, pareho ng lasa, masarap pa rin. Okay, so ang aming pong conclusion, mga kaibigan, kami man ay nagkaroon ng kontrayon, ito po ay sport lang. Yes, bati pa rin naman po kami. Pero magbabaka kami na. Magbaka kamay muna tayo bago tayo mag-message. Si Miss Sherry, masama na tumingin. Oo nga eh. Bukas na. Okay. Ano na po ang alagaan nyo? Native chicken o white Native pa rin ako. commercial layers? Alin man dyan ang piliin nyo base sa inyong pera, kapasidad, espasyo, passion, of course, yung love nyo, gawin nyo with wholeheartedly. At saka nakikita ko yan, depende sa area nyo. Yes. No, kung puro semento, pwede naman din Minsan naman layers. nga, halo eh, no? Oo, halo. So, nasa sa inyo na po yan. Ang kailangan lang talaga, may technology para Yun. po mas mapaganda ang inyong pag-aalaga. Yes. Iba yung ating alaga, pati yung product na kakainin nyo o ibebenta nyo. Yan, malinis sa katawan. Yes. Healthy. Kung pipiliin nila native, itry nyo po yung 1:5. Yes. Opo. On Correct. At masarap ang kahit wala tayong siksik sa liksik. Sa akin sa iyo tinola. Sa akin ay sinampalukang manok.
Oh. Ayan. Pwedeng Ang- kaldereta yan. Pwede yung sa ibabaw niya yung mga dahon ng sampalok. Yung Ay, yung ano, Albos ng sampalok. Yung Pininyahang manok. Ito yung bulaklak. Oo. Sino mas masarap? Yun, Bulaklak. yun, yun. Ay, bulaklak, Ay, oh. dagdag lang pala ako sa kontrahe natin, hindi ko kasi nasabi. Native chicken yun, sarap yun. Tandaan Yung niyo gusto ko po may to. itlog. Yung may itlog. Yung ano nan. May kasamang itlog. Okay. Yung inabutan yung kinapa. Okay. Mga ano na yun. Mga 1 year na yun. Sarap. 1 year na. Hindi, pero pansin niyo po, pag sa mesa may naglapag ng manok, tapos nalagay, native. Oh, sarap Iba, na. iba yung Iba ano. lasa. May Bakit iba kaya lasa. merong difference between sa native tsaka doon sa Sabi nga, taga Wise sa layer. panahon. white Oo. layers. Tsaka pag sinabing native, ang nasa isip na kagad ng tao, masarap yan. Sarap. Malasa kasi. Alam ko kung bakit. Kasi ang native, kumakain nga ng damo. So, yun yung nagpapa-enhance ng flavor ng karni ng native. Oo. Try nyo kaya yung mga white, ipagala natin. That's Pwede fine. naman. Diba? Pwede naman. Pwede Isiso naman. pa lang sila. Pwede Ba, naman. pagka-brood, after brooding, mga 3 weeks, ipagala na natin, try natin. Oh, Hindi pwede malasa. naman. Oo, Pwede wala naman. din malasa. Kasi ang mga ano daw ngayon ay pwedeng gala, pwedeng cage. Oo, Yeah. yan. Okay, pero gusto ko sana bigyan kayo ng recipe eh. Pwede, mga Eto, hapon, magkakaiba gabi, kasi tayo ng style, ano. Sa amin ito, matamis kami kasi. Yung sinabi ni Ma'am Rachel na pininyahan, Pininyahan. bawang, sibuyas, gisa ha. Tapos sunod mo yung manok. Mahinang apoy. Takpan. Lalambot ng mabilis yan. Basta mahina lang apoy. Tapos, kakatas na ngayon ang sabaw niya. Tsaka nyo lagyan ng condensed condensed milk. Yung matamis. Yung matamis. Oh. Tapos, konting tubig lang. Pag gusto, para naman yung ibang gusto may sabaw. Tapos, lagyan nyo ng sabaw ng, bibili kayo ng incan. Okay, di kung meron ba kayong pinyang totoo, di mas maganda. Incan, slice or chunks. Yung sabaw na nilagay nyo doon. Kapag luto na talaga siya, tsaka nyo isama yung chunks ng pinya. Matamis yun. Matamis. Medyo matamis. Huwag nyo lang masyado. Kumaga, nasa station lang kung dadagdagan nyo pang tubig para medyo may tamis na hindi naman sobrang masakit sa lalamunan. Magbe-blend lang I-try siya. nyo. Sa, Yeah. Okay, sige. Ay, sarap Try natin nun. yan. Natahimik na kayo. Sinampalukan. O sige, mag-isa tayo. Tapos, welcome po sa Siksik sa Liksik. Ayan. basahin natin ang mga message Yan. nila. Ayun. Viewers yun. Good morning po sa inyo Thank lahat. you. Oh, ang dami nila kanina pa. Good afternoon. Okay lang, good morning pa rin. Ayan. asa na? Ayun. Si Sir Marvin Navarra. Good morning. Ben Carillo, Ayan. Reggie Ferrer, nakatigil Na po ako. ng 25 days piga ng Atobi. Ang gamit. Hindi po siya malansa. Pero, Kinain na. pero hindi kami naniniwala kasi hindi namin natikman. Oo. Pero makakalaman. Joke lang. Yan. Good morning, Sir Reggie. Reggie, good morning. Ayan, sabi niya, kapitbahay ko po nag-aalaga at nagtitinda. Mabenta po dahil malasa ang laman at masarap. Hindi malansa. Yun. Sabi, yung 45 days. Pero ni Sir Reggie, may branch po ba dito sa Cavite? Gusto ko rin mag-try. Ay, malapit lang kayo. Pumunta na lang kayo dito sa office. Message lang po kayo din sa Facebook o tumawag po tayo sa mga telephone numbers natin, Miss Cheryl. Yes, 0917-540-8887, 0917-875-4262, or 0939-917-2858. Tawag Yan. Tawag Sure na yan. ako. Landline 842-30. Ralyama. Yeah. Sabi po ni Julian Raliana. Good morning. Na ba po? Good morning, Team Matogi. Salamat po sa technology. Nangalak uli ang inahin ko. 7th parity na niya, 10 heads. Wow. Galing. Thank you. So, hintayin natin mag-10 parity ka. Tapos mag-message ka ulit. Si Sir Jolly Manibo. Good morning. Good morning, Jolly. Bahunahaw. Good morning, Team Matobi, sa nagagandahang mga staff. Wow. At Thank you. Mabuhay. Mabuhay, Yes. Salamat. Ayan si Ma'am.
Kenneth Kennedy Bautista Silverio Arellano. Saan po ba ang demo farm nyo? OFW ako at for good na po ako after 1.5 year. I would like to take and consider any advice. Piggery at pag-iitik ang aking plan. Punta kayo dito. Okay. Pwede po kayo pumunta dito para ma-assist po namin kayo. Tapos yung sa mga netizens, Ma'am Kennedy Bautista Silverio. Ang haba. Arellano. Tikasan po kayo kasi baka po may mga viewers tayo o netizens na willing po mag-share sa inyo ng mga experiences nila sa pangangalaga. Pwede nyo rin naman po natin visit, papaalam lang po tayo. Yun, okay. Good morning kay Farmer Stock Messenger. Si Dried Fish. Right face. Kay FARM. Kay RM Farm. Kay Tematobi. Nice topic. Tama kasi plan namin ang native Chicken. Sa farm. Watching from Australia. Nako. Sir. Nakinadvance po. Ma'am sir, kasi FA. Ayan, Primo Palileo, good morning. Bakchun Agilibot. Yes. Reyes, good morning. Pawa Pilado. Godfrey Iwera, good morning. Jose Yeah. Archibald. Kaya nyo yan. Panyala, good morning. Ayan. Doche Hub. Ano yan? Hub. Doche Ayan, dito kay Wilson Lacero. RM Farm, gusto namin bumili 1:5 kaso nasa probinsya. Paano ang proseso? Nako. Ano po kayo makabili? Message na lang po, message. Opo. Dito sa office, tsaka sa ano po. Mag-message po kayo sa aming Facebook account. Dalbert Aksalan, good morning. Yan Sa po. baba, yan. Ayan. Baba. Baba mo pa. Ringo Jazz, good morning. Maka-team Atomy. Ano yan? Yan. From From Riyadh. Ay, Good yun. morning. May nagdaan. Ayan, si Ma'am Judes Urmeneta. Yes, Good morning. for Ate Judith. Paano yan live mo Jude? Yes. Ayan, sa RM Farm, if we use 1:5 for native chicken, how many days the harvest to sale? Do you have ideal what's best for native chicken breed? Kasi yung tinaray lang natin is yung layers po. Pero kung meat type po yan, hindi pa natin sure. Pero try nyo po. Tapos kayo naman po magbabalita sa Oh, yan. Opo, opo. Hola, good morning. Yes, good morning. Gising wala. Oh, yan. Yan. Baka kayo po may mga pabati. Ayun na. Mention rin po, baka may pabati yung mga viewers Yes. natin. So, meron po kayo, shoutout nga pala kay Ron Adrian ng Galia. Ingat kayo lang, pre. Ayan, ingat. Kayo po, enjoy this weekend para, syempre, safe lang po para happy-happy lang. And again, we would like to invite everyone sa ating April 6 seminar. Yun. Magpalista na po kayo. 1 month to go pa, habang Yes. maaga pa. Yes. At saka i-promote na rin po natin, meron na po ulit tayong segment sa DCAS. Yan. March 5, 11 o'clock po yan kay Intra Pinoy. Intra Pinoy. Yan. Speaker natin naman. Ayan, medyo yung kakambal ko po na andun at saka si Engineer Aldrich Alvarez. Yan po. Minutes pala sila, no? Oo, tatlo na yan. Oo. Okay, po. Ayan. Ayan. To add yung ating mga information, ito po. Ayan. Ayan, pareho pong maganda na alagaan na paitlugin ng native chicken at ang commercial white layers para pagkakitaan. Nakadepende na po yan sa inyong passion, kaalaman at kakayahan at target market. It's your choice. Yes. Okay? Sabi po lang, sa pangkalahatan, ano-ano ang makukuha nating sustansya sa pagkain ng itlog galing man sa native chicken or sa commercial layers. Yan. Okay. Ayan. Okay, reference and resources from 2018. USDA National Nutrient Database for standard reference. Egg, whole, raw, or fresh. Calories, fat, and protein. Eggs are a good source of many nutrients. A large egg contains approximately 72 calories, 6 grams of protein, and some helpful unsaturated fats. The total fat content of one large egg is approximately 5 grams. Eggs do contain a lot of cholesterol. The average large egg contains 186 milligrams of cholesterol, which compares to a single serving of liver, shrimp, or duck meat. Wow. Yan. Okay. Nutrient benefits. Look ka na, no? Yan, nandyan yung protein. Essential for building and repairing muscles, organs, skin, hair, and other body tissues needed to produce hormones, enzymes, and antibodies. The protein in eggs is easily absorbed by the body. Yun. Nandiyan pa rin po yung iron. Iron carries oxygen to the cells,
helps prevent anemia. The iron in eggs is easily absorbed by the body. Yun. Ganun pala yun, ano? And vitamin A helps maintain healthy skin and eye tissue, assists in night vision. Wow, may night Yes, vision. vitamin D strengthens bones and teeth. May help protect against certain cancers and autoimmune diseases. O para sa beautification, vitamin E, an antioxidant that plays a role of maintaining good health and preventing diseases. Wow. Yun. Vitamin B12 helps protect against heart disease. Yung palang papel nun. Yun. Folate, ang haba nito ah. Ano yan? Folate help produce and maintain new cells, help prevent a type of anemia, help protect against serious birth defect if prior to pregnancy and during the first 3 months of pregnancy. Yun. Kailan pala Kailangan kakain sa na mga yan? buntis pala. Yes, and selenium works with vitamin E to act as an antioxidant to help prevent the breakdown of body tissues. Yan, lutein. Yan, sige, te. Oh, yun na. Hindi, ikaw na. Lutein and ano yan? Zeaxanthin. Zeaxanthin. Lutein and zeaxanthin. Yan, maintains good vision, may reduce the risk of age-related eye disease such Kaya as pala pinasa sa'yo. cataracts and macular degeneration. Okay, Charlene, plays a strong role in brain development and functions. According to American Heart Association, lutein found in egg yolks also protects against the progress of early heart disease. Yes, omega-3 are the type of polyunsaturated fat or healthy fat known to protect your heart. They are essential for good health, but our bodies do not naturally produce them, which is why we have to eat them from foods such as salmon, certain types of oils and nuts, and omega-3 eggs. Omega-3 eggs are produced by feeding hens a diet containing flax seeds, a known source of omega-3. Flax seeds naturally contains linolenic acid, LLA, a plant-based type of omega-3 fatty acid. Yun naman. Ayan. Okay. So, nakita nyo po kung gaano kasustansya ang itlog. At napansin ko lang dyan, merong selenium. Yun. Sana Mahalaga maging yun. makatotohanan din yung mga nagtitinda ng itlog. Yes, Lalo na sa oo. supermarket. Kasi minsan nilalagay doon with selenium. Oo. At saka wag Talaga tayo... naman may selenium Oo, yun. kasi yung perception natin ng mga tao kasi high cholesterol. Hindi po. Sa study na po, pwede tayong kumain ng 3 eggs per day. Yes. Yan, health. Buti na yan, lang. Yung mga health, yung mga katawan nyo. Yes. Diba? Bodybuilder kasi yan ang mas kinakain nila yung yung egg. Si Pacman. Ako nga, Yan ang itlog eh. nasa diet. Araw-araw. Oo. Dito na talaga nasa may program, yung iba up to 9 eggs pa. Kasi package na yun eh. All nutrients na Nandun kailangan na. ng body natin, andyan na. Hindi naman isa lang yan na parang naubos Yes, na. oo. Ganda. So, yan po. Mga diet, tsaka yung mga kababaihan natin dyan. oo, dahil, oo, yan ang kinakain lang. Meron palang vitamin E yan. Oo, Kasi yes, dapat na naman binili nyo sa butika. Oo, yun. Itlog ka na. Oo, itlog lang napakaano ng 7 pesos, makakakain ka na. Itlog everyday. Everyday Yes. okay. Itlog everyday. Yan. Basta may technology, yung mga bad cholesterol Yes. na yan. Of course, na proven po yan, mga kaibigan, hindi kami sasalita rito na pwede kami i-contest. Meron po tayong mga papel na nagpasuri na one time para po dyan. Yes, oo. Uy, bahabo lang ha. Shout out kay Sir Aldrich Alvarez. Happy watching, sir. Hi, good morning. Yan. Hey, Rose, congrats si Matobi. God is great. Additional Additional. findings. J. Jose. Ayan. Finance, okay. Raulio Trajena. Hi po. At saka si Sanepan. Senepan. Sanepan. Senepan. Sige, pahirap ang buhay namin dito. Marlon, ano yan? Napenas? Baka baliktad din. Okay. Oo. Okay po. Maraming salamat po sa inyo pong panonood ngayon sa live stream. Of course, sa mga groups dyan, mula sa mga manok, itik, baboy, lahat na po, livestock. Thank you so much for Yes. always Thank you watching po. Farmers Talk. Yeah. Sabado at Linggo. Sabado at Martes. Kung pwede sana araw-araw eh. Wag na Linggo. Huwag nyo na rin request. Every weekend pala to. Ay, baka naman kasi sila magsawa, kaya tama na yun, twice a week tayo. Kaya naman po nagpapamiss paminsan. Oo. Martes. Kaya sa Matis po, wala po kami. Hindi. Hindi, meron po. Antabayanan. Thank you na marami, guys. Thanks for watching. Thank you po. Until Tuesday, Team Atobi will continue to educate. Share And inspire others. Hababa.
Mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at ikas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Sariling atin ata to, Atovi Technology.